Tatlong impeachment complaint yung pinatulog nila ng mahigit 2 buwan. Pero yung rules nila nakalagay immediately. Pwes kung ang definition nila ng immediately ay mahigit 2 buwan, huwag naman nilang gamitin ng ibang standard ng Senado. Ngayon porkit na-file, kung magmadali sila ay wagas, hindi yata tama yun. Impeachment. Kayo po, ano po yung nararamdaman ninyo? Sa totoo lang po. Wala, naawa ako sa kanila kasi parang hindi nila naunawaan yung sitwasyon. Yung huli yatang pumosisyon ay yung mamamayang liberal nila Senator De Lima, dating Senator De Lima. Well, isa siya sa mga complainants. So ulitin ko, bakit naman ako magpapadala sa kanya? Siyempre, complainant yan. Gusto niyang tanggalin si VP Sara. Gusto niyang madali agad tanggalin si VP Sara. Bilang korte, bilang husgado na magdedesisyon kaugnay nito, hindi kami magpapadala sa kanila. Walang mangyayaring impeachment trial sa March, sa April, sa May. So, July na po talaga tayo. Sa June meron pag-resume namin. Ngayon, makakausap niyo mamaya ang isa sa mga prosecutor. Napakinggan ko ang ilan sa kanila. Na tila nagmamadali at parang sinisindihan din ang kanilang mga upuan. Mas polite yatang sabihin yun. Siguro, ipapayo ko na lang sila sa kanila. Imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. Oo nga naman. Alright, welcome back to my channel mga guys. Etong video na to para ito sa mga tulongges po na talagang atat dyan sa impeachment na gusto na talaga nila pagsimulan, no? Practice na nila yung mga script nila. Dito po talagang binalatan kayo ni Chis Escudero. Yung ibang senador na si Pimentel. Hoy, Pimentel! Kaya pala ito si Pimentel mga guys na atat simulan. Magre-retire na pala ito. Hindi na ito makakasali sa 28th Congress. Nako. Gusto niya talagang sumali, no? Kaya pala talagang siya ang namumursige dyan kay Chis Escudero. Ito, para din sa iyo nag-video na ito. Para sa inyo to, yung mga atat dyan sa impeachment na gusto na talagang simulan. Wala namang natatakot, no? Ready naman ang kampo ni VP Sara. Kaya lang, kayo, supalpal kayo dito kay Chis Escudero mga guys. Panoorin natin itong interview. Mahaba-haba ito. Sana hindi tayo makapiright dito. Let's go. Sabi niyo ho kasi kakausapin daw po niya kayo, Senator Pimentel. Nagkausap na nga ho ba kayo? And at least yung pong suggestion niya na mag-focus kayo mapag-usapan kung anong gagawin dun sa articles of impeachment, na i-consult na ho ba ninyo sa inyong mga kasamahan sa majority? Well, to begin with, hindi pa kami nagkakausap ni Senator Pimentel. Parang mas gusto niya yatang sumulat kaysa tumawag. So hindi pa kami nagkakausap. Isang sulat pa lamang. May pangalawa. Oo nga, di ba Pimentel? Pwede ka naman tumawag at makipag-usap. Pasamaan mo lang yung Senado. Kailangan pa talagang isulat para ipakita publicly. No? Talagang may eksena dyan. Umaandar naman yung mga pagiging trapo. Ay nako, exit ka na lang, no? Tanggapin nyo na lang po yan, no? Tapos na po kayo, iba na naman, maya naman po kayo. Ang dami pong tao sa Pilipinas po, hindi lang po kayo. Ay walang palagi dyan sa Senado. Raw na tatanggap ko pa lamang. Hindi pa yung pangalawang sulat niya. Opo, pero sa ngayon po, nakakausap nyo rin ho ba yung ibang makasamahan nyo sa Senado? Kasi napapanood lang namin sa news yung mga kanya-kanyang mga pananaw, opinion po regarding po dito. Pero kayo po personally, meron din ho bang mga tumawag na sa inyo na nagtatanong, SP, ano bang dapat gawin dito? Konti, meron. Dahil nasusubaybayan naman nila sa news media yung mga pahayag ko. At nagpapahayag naman sila ng suporta sa aming iba't ibang Viber groups. Sa side naman po ng mga miyembro ng House Prosecution Panel SP, patuloy din po yung kanilang sinasabi na dapat ay aksyonan na ng Senado bilang impeachment court itong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte kasi lagi nilang ginigit yung fourth will, nasa konstitusyon, etc. Ano po ba? Ano po ba talaga? Palibasa ang kasama mo yung mga nasa camera kaya nagtatanong ka ano ba ba Ito mga reporter kasi, no? Halatang-halata po talagang para naging
ano yun parang makukulit, na kinukulit talaga nila yung issue. Ilang beses na sinasagot, kinukulit pa rin. Ayan, nasabihan, palibasa nandiyan kayo sa kamera. Ang nakalagay po sa kanilang sariling rules sa Section 3. Ako kasi isa sa mga gumawa niyan, okay, kongresista pa lamang. Immediately, the Secretary General shall immediately refer to the Speaker any impeachment complaint filed. 3 impeachment complaint yung pinatulog nila. 3 Mahigit 2 buwan. Pero yung dalawang- rules nila nakalagay immediately. Pwes kung ang definition nila ng immediately ay mahigit 2 buwan, Uy, huwag naman nilang gamitin ng ibang standard ng Senado sa ibang salitang ginagamit na forthwith. Sinasabi nila yung forthwith ay parang immediately raw. Sa rules nila, immediately talaga yung nakasulat, hindi naman forthwith. Pero in-interpret pa rin nilang mahigit 2 buwan yan. Sa katunayan, nag-recess na at lahat ang Kamara. Hindi pa rin nila ni-refer yung 3 impeachment complaints sa office ng Speaker na magkatabi lamang naman ang opisina ng Section. So bago nila sabihing magmadali kami, sagutin muna nila yung simpleng tanong. Sila nga hindi nagmadali. Bilang mga complainants, hindi naman sila nagmamadali. Ngayon porkit na-file, kung magmadali sila ay wagas, hindi yata tama yan at wala yata silang moral basis na pumosisyon ng ganyan ngayon in relation sa Senado. Tsaka Senate President, sorry po for the question, kasi po ngayon, parang ang lumalabas, tila kayo ang may kasalanan dahil di nyo ina-actionan itong articles of impeachment. Ayan. Kayo po, ano po? Ayan, tinatarget na nila si Cheese, ha? Si Cheese kasi dito ang nasa hot seat, mga guys, no? Siya po ang susi dito kung anong magiging desisyon niya. Pero, sa ganito pahayag, no? Talaga pinapalakpakan natin siya. Yes tayo dyan. Saka natin pag nasa tama. Pero nasa mali, talagang babanatan natin. This time, nasa tama po siya. At huwag din natin kalimutan na ito ay Twitter din po. Lisa Tanas, ha? O sige, patuloy muna tayo mga guys. Anong nararamdaman ninyo? Sa totoo lang po. Wala, naawa ako sa kanila kasi parang hindi nila naunawaan yung sitwasyon. Kasi kung sa mga may gustong matuloy ang impeachment, kung Naawa. dalos-dalos namin gawin ito, mas bibigyan lamang ng dahilan na nasasakdal si VP Sara na umakyat sa Korte Suprema sa iba't ibang mga paraan. Baka sa dulo, mas madali pa ito imbis na bumilis tulad ng gusto nila. At panghuli isa, ulitin ko uli, sino man ang magsasalitang partisano, sino man ang hihirit at magbibigay ng opinion na meron ng posisyon pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara, hindi namin gaanong bibigyan ng pansin dahil partisano nga sila eh. Pag makinig kami sa panig na yon, siyempre yung kabilang panig naman ay magsasabing, ba't yan ang pinapakinggan mo, hindi kami? Ang susundin namin ang konstitusyon, ang batas, at kung ano ang tingin naming tama. Hindi ko anong dinidikta, higit pa ng mga partisano at may mga sarili ng posisyon, ika nga, kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Yung huli yatang pumosisyon ay yung mamamayang liberal nila Senator De Lima, dating Senator De Lima. Well, isa sa mga complainants. So, ulitin ko, bakit naman ako magpapadala sa kanya? Siyempre, complainant yan. Gusto niyang tanggalin si VP Sara. Gusto niyang madali agad tanggalin si VP Sara. Bilang korte, bilang husgado na magdedesisyon kaugnay nito, hindi kami magpapadala sa kanila. Senate Diba? President, Sampal to the moon. Dilima, tumahimik ka nang inayo pa ka, laos ka na. Talagang may effort pa itong babae na to. Kahit mga panya, talagang nasusuplak ng mga tao. Ayun ako, hindi pa rin niya naisip na talagang basura na siya sa mga tao, no? Ibang klase na ito si Dilima. Sa palibasa, meron din yung ganyang utak si Trillanes. Ay, nako. Kaya kayo, wala kayong round sa politika po. Talagang technical kayo sa mga ka-atak-atak niyo dyan. Kayong mga hinayopak ng mga complainant. ilang beses nyo na ho na ipaliwanag, pero sa inyo manggaling ngayon. Ilang Bakit beses nga na ho ba napaliwanag nito? Ay, pag-ulitin na naman Ay, natin. pero hindi, sir, para baka mga bagong nakikinig. Sir, bakit nga ba Ayaw hindi mong kayo i-replay na lang makapag-umpisa? yan. Yan. Bakit nga ba hindi pa kayo mag-umpisa ng trial?
Kasi bawal, wala kaming Mm. sesyon. In fact, naka-recess kami. Bawal Hindi nga eh. pwedeng simula ng impeachment, hindi pwedeng i-convene ang impeachment court habang Mm. kami naka-recess. Mm. Ganun kasimple lamang naman yon. At sa mga nagdaang panahon, ulitin ko ulit, impeachment ni Corona, 1 linggong nagsesyon pa ang Senado. Pero hindi naman kinonvene yung impeachment court. Kinonvene matapos ang recess ng Pasko at New Year. Mahigit 1 buwan yun. Impeachment ni Mercy Gutierrez. 3 araw bago nag-adjourn ang Senado, pero hindi naman nag-convene yung impeachment court. At niresume na leon mahigit din 1.5 buwan dahil yun yung nagkataong recess ng mga panahong yun. Mm. Ito, final sa amin 2 oras bago kami mag-recess. Tapos sasabihin nila, dinedelay at hindi namin ginawa yung trabaho namin. Mm. Excuse me naman po ng malaki-laki. Kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang impeachment complaint, sinunod lamang naman yung recess. Itong recess namin na magre-resume kami sa June 2, pinagkasunduan ito nung July pa, nung nagdaang taon. Sinusunod lang din namin yung nakatalagang recess dahil nga may election po tayo. Ngayon, ayokong tratuing espesyal itong impeachment complaint ni Vice President Duterte. Porkit Vice President, porkit unang Vice President na may impeach, porkit si Duterte yan, ang pangalan ni Duterte, dapat yung pagtrato namin, pareho din ang pagtrato ng Senado sa mga nauna at ibang impeachment complaint. Hindi dapat ine-espesyal na pagtrato ito. Ika nga, kaya nakapiring yung babaeng sumisimbolo sa hustisya. Mm. Dapat walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay lamang dapat ang pagtrato. Ang isa din po sa ipina-point out ng mga kritiko, Senate President, ay yung nag-adjourn kayo nung February 5 kung kailan natanggap ninyo yung articles of impeachment. Samantalang, pwede naman daw ho kayong mag-session pa until February 7 kasi yun ang nasa legislative calendar. So bakit daw kayo nag-adjourn without acting? Ngayon ba, sa tagal mo nagko-cover ng Senado, di ba, ang session ay Monday to Wednesday. Bagaman yung petsa nilalagay hanggang Biyernes, wala namang session ng Webes, wala namang session ng Biyernes. At yung sinasabi mong February 7, di na agad realistic yun dahil 4-day work week lamang naman ang Senado. Never ginawa yon. Ulitin ko, kung hindi naman namin ginagawa noon, bakit bigla namin gagawin? Bakit? Mm. Espesyal, nagmamadali, gigil na gigil? Hindi kami gigil na gigil. Hindi kami nagmamadali at hindi ito espesyal. Last 2 weeks po nakausap namin Ay, kayo nako. at napag-usapan din po natin yung special session. Pero from this time po, Senate President, meron na ho bang communication from Palasyo or Kamara na humihirit po ng special session Kasi po yun sa ang Senado? kasi yun po ang sinasabing susi para Yun. makapag-convene kayo sa impeachment court before June 2 is magpatawag ng special session. So, ayun po. Wala pong komunikasyon sa akin. At sa parte ko naman, ang probisyon ng saligang batas ay maliwanag. Pwede akong humiling ng special session nang may pahintulot ng majority at minority leader at ng speaker kaugnay ng isang urgent legislation. Ngayon, gusto nating magsinungaling tayong lahat sa publiko. Simulan natin dyan. Sasabihin namin, uy, urgent legislation, mag-iimbento ko na naman panukalang batas. Pero sa totoo lang, pagbibigyan ko lamang yung mga gusto mag-convene ng impeachment court. Tama ba yun? Tingin ba niyo na ayon sa saligang batas yun? Gusto ba niyong gawin ko yun? Hindi. Kaya wala akong balak gawin yun. Pero, kung may makita ho ang presidente Ano naman? na kailangan madaliin na panukalang batas, yun talaga, nasa prerogative ho niya magpatawag ng special session, hindi ho ba? Hindi ko kaya magsalita para sa Pangulo niya pa. Ang kaya ko lamang ay yung sarili ko. Yun ang nakasaad sa saligang batas. Ngayon, may mga pagkakataon na automatic kaming magsesesyon. Kapag ka na-incapacitate o namatay o na-impeach ang presidente, ang vice-presidente, kapag ka kinakanvas ang boto at kailangan iproklama ng presidente at vice-presidente, kapag ka nagdeklara ng martial law ang presidente, iyon automatic magko-convene ang Kongreso agad-agad. Walang mangyayaring impeachment trial sa March, sa April, sa May, so July na po talaga tayo. Sa June meron pag-resume namin. Kasi ngayon, makakausap niyo mamaya ang isa sa mga prosecutor. Napakinggan ko ang ilan sa kanila. Na tila nagmamadali at parang sinisindihan din ang kanilang mga upuan. Mas polite yata ang sabihin yun. Siguro ibapayo ko na lang sila.
Oh, no? sa kanila, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asigasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya para sa gayon, pag nagsimula ang trial, ay wala ng delay. Yeah. Dahil sa tagal nga naman, nang hindi nagta-trial, wala na silang dahilan, palusot o rason para hindi pa maging handa. At hindi ko inaasahan na sila hihingi ng anumang palugit na oras, anumang kailangan nilang isumite sa impeachment court. Dahil naman din sa haba ng panahon, para sila'y maghanda, kumalap ng ebidensya, kumuha ng testigo, nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahon, dapat sila'y naghanda na. Oo nga naman nga. Ayan, so, sa mga gigil na gigil dyan, alam natin sino yan. Ito si Luisto, sila Jowa, yung mga congressman ng mga tulongges yan. Siguruhin nyo muna na handang-handa kayo. Mag-aral nga muna kayo. Kaya mga guys, sinabihan na isang senador, mag-aral muna kayo. Ano yan, ha? Parang na uppercut at na straight jab kayo ni Chis Escudero, ha? Sinisidhan nyo yung sarili nyong upuan, you're burning yourself, no? Kung gagawin yung panggigigil, sobrang panggigigil kasi itong mga to, atat na atat. Habang 2 buwan po sa inyong mga puwet nyo, wala kayong ginawa. Yan, diresi sa inyo. Alright mga guys, thank you for watching. Hanggang dito lang tayo. Ito lang talagang binigyan ko ng reaction kasi maganda ang sinasabi ni si Chis Escudero. At saka, huwag din natin kalimutan na Chis is under pa rin dyan sa Malacanang. Babantayan natin. Baka uulan na naman ng pera dyan sa Senado. Oops, teka muna tayo dyan. Break muna tayo. Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all.